Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 171. Ganun ba? Tapos halika at subukan mo. Ang martial artist sa tuktok ng True Energy Boundary ay naglabas din ng isang malaking talem. Halatang hindi ito ordinaryong sandata. Ang dalawang panig ay nasa deadlock ng halos 2 segundo. Patayin. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa isang iglap, hindi mabilang na pag-atake ang dumaan kay Yezuan. Ngunit bago iyon, ang katawan ni Yezuan ay nakabuo na ng isang layer ng proteksyon. Lotus Armor. Ang 30 tao sa paligid niya ay pawang mga henyo ng True Energy Boundary, ngunit napakalaki ng pagkakaiba nila ni Yezuan. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Ang tanging tunay na makapagbanta kay Yezuan ay ang martial artist na ito sa tuktok ng True Energy Boundary sa harap niya. Gayunpaman, ang kanyang pagbabanta ay tumagal lamang ng 1 segundo. Angle ng tigre at lobo. Gotcha. Iniwasan ni Yezuan ang kanyang malaking talam sa isang iglap at sinuntok ang kanyang puso. Nabasag ang kanyang sternum habang pinunit ng marahas na true energy ang kanyang puso. Instant kill. Higit sa lahat, nalabanan pa rin ni Yezuan ang pag-atake ng 30 tao at napatay siya sa isang iglap. Ano, napatay siya sa isang iglap? Imposible, hindi siya si Tang Tian. Hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Napakabilis ng kanyang kamao at bilis. Kahit isang martial artist na nagsasanay sa kanyang katawan ay hindi masyadong mabilis. Malapit nang masira ang kanyang defensive martial art. Lahat, magpatuloy sa pag-atake. Ang mga orihinal na gustong tumakas ay lumiwanag ang kanilang mga mata nang makita nila ang Lotus Armor ni Yezuan na nakatiis sa maraming pag-atake. Ngunit sa sumunod na sandali, nagkahiwa-hiwalay sila sa kaguluhan. Napakawalang muwang. Naisip ba nila na kaya nilang patayin si Yezuan dahil lang natalo nila ang kanyang Lotus Armor? Ngayon lang, ginamit lang ni Yezuan ang Lotus Armor para pumatay ng mga tao. Ngayong nandito na siya, bakit siya tatayo doon at hahayaang saktan siya ng iba? Matapos kunin ang Universe Ring ng martial artist sa tuktok ng True Energy Boundary, agad siyang naging anino at tumapak sa isang lotus, nagwawalis sa harap ng lahat. Gotcha, gotcha. Gotcha! Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Isa-isang bumagsak ang mga tao. Namatay silang lahat dahil sa pagkadurog ng kanilang mga puso. Napagtanto ng ilan sa kanila na hindi sila kalaban ni Yezuan, kaya mabilis silang tumalikod at tumakas. Natural, hindi pa kakawalan ni Yezuan ang mga taong ito. Kinuyam niya ang kaliwang kamay at bumungad sa kamay niya ang star-chasing bow. Sharpshooter. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Panipi, binigyang prioridad ni Yezuan ang mga nagtangkang tumakas. Wala pang 10 segundo, lahat ng 30 sa kanila ay namatay sa kamay ni Yezuan. Kasabay nito, nilamon ni Yezuan ang lahat ng kanilang Chen Kun Rings. 3.1 million Devar Points. Galing, umungol si Yezuan sa kanyang puso. Napatay na niya ang 50 tao na nagbabantay sa ilalim ng Stone Tower. Ngayon, oras na para harapin ang mga taong nagbabantay sa Stone Tower. Kaagad, nag-condensed siya ng True Yuan Lotus Flower at sumugod. Nandito na ang kalaban. Mag-ingat kayong lahat. May sumigaw. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, siya ay naging isang bangkay. Sinimulan ni Yezuan ang isang baliw na patayan. Sa tuwing pumatay siya ng tao, kukunin niya ang kanilang Chen Kun Ring. Ang mga True Spirit Realm Cultivator ng Great Zhou Dynasty ay naipadala na lahat sa teritoryo ng Great Tang Dynasty. Sa makatuwid, ang mga taong nagbabantay sa Stone Tower ay pawang mga elite. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay ganap na walang silbi laban kay Yezuan. Pinatay ni Yezuan ang kanyang pag-akyat. Siya ay walang talo, walang makatiis kahit isa sa kanyang mga atake. Gayunpaman, pagkatapos niyang pumatay ng higit sa 20 katao, bigla niyang naramdaman na may mali. Narating na niya ang gitna ng Stone Tower. Mayroong isang malaking open space dito, na kung saan ay napakaangkop para sa labanan. Gayunpaman, walang kahit isang tao dito. Hindi, may tao dito. Bagamat hindi nakikita ni Yezuan ang kanyang mga mata,
nagpadala ang supersonic bat ng impormasyon na mayroong 10 tao sa malaking platform na ito. Sa sandaling ito, ang bloodline ng Intermediate Formation Breakang Master ni Ye Zuan ay biglang nag-react. Pagkatapos makaipon ng sapat na puntos, in-upgrade ni Ye Zuan ang lahat ng bloodline sa kanyang katawan na maaaring i-upgrade, kasama ang kanyang Formation Breakang Master bloodline. So it's an illusory formation. A smoke screen. Biglang ngumisi si Ye Zuan. Bagamat hindi niya nakikita ang sinuman sa kanyang mga mata, naramdaman niya ang kanilang lokasyon. Bukod dito, natagpuan na niya ang kapintasan sa porma sayon na ito. Hindi nakakatuwang basagin ang formation. Fair na, muling ngumiti si Ye Zuan. Sinadya niyang i-deactivate ang kanyang Lotus Armor at sumugod gamit ang kanyang espada. Nang makita ng mga taong ito si Ye Zuan na sumugod ng walang anumang proteksyon, agad silang ngumiti. Sa utos ng isang tao, bigla silang naglunsad ng pag-atake. Patayin! 10 pag-atake ang sabay-sabay na inilunsad kay Ye Zuan. Gayunpaman, bago pa man sila makatapos ng pagsasalita, nakagawa na si Ye Zuan ng Lotus. Lumitaw ang kanyang True Energy Lotus. Kasabay nito, ang kanyang figure ay kumislap at umiwas sa lahat ng mga pag-atake. Haha, akala mo ba hindi ko alam na may tao dito? Ang masiglang boses ni Ye Zuan ay umalingaw sa tenga ng lahat na ikinagulat nila. Sa oras na nag-react sila, 4 na tao na ang namatay sa kamay ni Ye Zuan. Kasabay nito, isang muffled sound ang narinig. Pagkatapos, bumuo ang illusory formation sa lupa. 6 na tao na lang ang natitira. Patayin! Sigaw ng isang binata na may mala espada ang kilay at sumugod pa sulong. Malamig na ngumuso si Ye Zuan at sinuntok siya sa dibdib. Pagkatapos, ang binata ay nalugmok at namatay na nakadilat ang mga mata. Napansin ni Ye Zuan na ang tunay na enerhiya ay dumaloy sa kanyang paanan. Sa madaling salita, siya ang nagtayo ng illusory formation. Hindi raw gaanong marunong mag-set up ng formations. You can be considered a genius. However, I specialize in stepping on genius like you. Rest in peace, sabi ni Ye Zuan sa bangkay ng binata at saka muling sumugod. Ang binatang ito ang pinakamakapangyarihang tao sa pagoda. Sa madaling salita, ang natitirang dosenang tao ay walang dapat ikatakot. Hindi nagtagal, naging bangkay ang dosenang tao. Inabot ni Ye Zuan ang tuktok ng pagoda at sinuntok ang pagoda stone. Ang ika-4 na pagoda stone ng Great Zhou Dynasty ay nawasak. Isang boses ng tao ang umalingaw sa langit. Ngayon, ang dakilang dinastiyang Zhou ay mayroon na lamang isang pagoda na bato. Hanggat nawasak ito, mananalo ang dakilang dinastiyang Tang. Haha, napangiti si Ye Zuan. Siya lang ang nagwasak ng 2 pagoda stones. Ito ay isang magandang resulta. Pagkatapos, kinain niya ang lahat. At ang kanyang mga puntos ng DevR ay tumaas muli, na umabot sa higit sa 14 na milyon. Gayunpaman, hindi ito sapat. Kung gusto niyang mag-level up, kailangan niyang pumunta sa pang-4 na pagoda. Ngayong isang pagoda stone na lang ang natitira sa dakilang dinastiyang Zhou, dapat nandoon din si Tang Tian. Pagdating ng panahon, magsasama-sama tayo. Ano ang 300 katao? Dinilaan ni Ye Zuan ang kanyang mga labi. Kung maaari ay gusto niyang harapin ito ng mag-isa. 300 tao. Iyon ay 300 interspatial rings. Kung makukuha niya ang mga ito, tiyak na makakalusot siya sa True Darkness Realm. Sa isiping ito, umalis kaagad si Ye Zuan. Gusto lang niyang naroon kalahating oras bago si Tang Tian. Sa loob ng kalahating oras, tiyak na sisirain niya ang pagoda stone sa pagoda ng mag-isa. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 172. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi palaging maayos na paglalayag. Sa oras na matagpuan ni Ye Zuan ang huling Sentry Tower ng Great Zhou Dynasty, 3 oras na ang lumipas. Kasabay nito, nagkaroon na ng labanan sa ilalim ng Sentry Tower. Si Tang Tian talaga, damn it, hindi natin siya hahayaang magnakaw ng sobra. Patayin, hindi nag-atubili si Ye Zuan at agad na pinatay ang daan palabas. Kasabay nito, sa ilalim ng pang-4 na Sentry Tower ng dakilang dinastiyang Zhou, daan-daang tao ang nakikipaglaban na. Ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty, si Tang Tian, ay nagmamadali patungo sa Sentry Tower sa ilalim ng proteksyon ng 2 elite sa tuktok ng True Energy Realm.
Bago lumabas si Yezuan, nag-imbestiga siya at nalaman na mayroong higit sa 250 tao sa ilalim ng Sentry Tower. May 3 patong ng mga tao na nagbabantay sa tore ng Sentry. Maging si Tang Tian ay hindi makayanin ang mga pag-atake ng napakaraming tao. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang magsikap. Your Highness, mahigit 30 tao na ang napatay natin sa pagkakataong ito. It's about time. Mag-retreat tayo at bumawi. Kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng sapat na true energy. Sabi ng isang rurok ng True Energy Realm mula sa Great Tang Dynasty. Hindi, nasa harapan natin ang tagumpay. Ito ang huling tore. Hanggat sirain natin ang Tower Suppression Stone, magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Abode. Iyon ang Heavenly Abode. Sigaw ni Tang Tian. Hindi siya basta-basta, siya ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty. Alam niya kung ano ang kinakatawan ng Heavenly Abode. Bago ang pagtatasa, sinubukan siyang magkaroon ng isang natatanging talento. Kahit na hindi siya sumali sa assessment, maaari pa rin siyang tanggapin sa Heavenly Abode. Gayunpaman, nagpasya siyang lumahok sa pagtatasa. Pagkaraan ng napakaraming taon, maraming tao mula sa Great Tang Dynasty ang nakapasok sa Soaring Heaven Mansion. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakapasok sa makalangit na tahanan. Hanggat makapasok siya sa Heavenly Abode, magbabago ang buong sitwasyon ng North Region. Ang ika-4 na Tower Suppression Stone ng Great Tang Dynasty ay nawasak na. Sa sandaling ito, umalangaw sa langit ang tinig ng tagasuri. Matapos marinig ito, naging determinado ang mga mata ni Tang Tian. Siya ay sumigaw, hindi tayo maaaring umatras. Patayin ang lahat ng paraan. Nagkatinginan ng 2 gwardya at tahimik na tumango sa huli. Sila ay mula rin sa Great Tang Dynasty at sinanay ng royal family. Kaya naman, sila ay lubos na tapat kay Tang Tian. Patayin! Sigaw ni Tang Tian. Lumaban siya sa hindi mabilang na mga ilaw ng espada at dahan daw ang lumapit sa Stone Tower. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw mula sa malapit, kasama ang hiyawan ng ilang tao. Mag-ingat kayong lahat, hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, mga kaaway. Panipi, nang makarating ang pangungusap na ito sa tainga ni Tang Tian, nagningning ang kanyang mga mata. Nandito na ba ang mga tao mula sa Great Tang Dynasty? Haha, akin na ang tagumpay. Patayin, patayin, patayin. Tumaas ang moral ni Tang Tian at ng 2 pang tao. Ang taong biglang umatake ay natural na si Yezuan. Gayunpaman, lumabas siya mula sa likod ng kaaway. Si Tang Tian ay ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty at nagtataglay ng walang katapusang halaga ng kayamanan. Anuman ang gusto niya, ibibigay sa kanya. Ng Imperial Family. Gayunpaman, iba si Yezuan. Siya ay isang maliit na prito, kaya't kailangan niyang kumita ng sariling yaman sa pagtatanim. Sa makatuwid, sa tuwing pumatay siya ng isang tao, kailangan niyang kolektahin ang interspatial ring. Kamay ni Buddha, paalang na linya na spiritual slash. Tiger Wolf Roar, Myriad Flower Sword, si Yezuan ay nasa isang killing frenzy. Wala pang 10 segundo lang siyang sumali sa labanan, ngunit nakapatay na siya ng mahigit 20 katao. Ang walang kapantay na bilis na iyon at ang Lotus Armor na nabuo ng True Energy of the Peak of the True Energy Boundary ay ginawa siyang walang takot sa pag-atake ng sinuman. Habang pumapatay siya, lumapit siya kay Tang Tian. Hanggat nagtutulungan silang dalawa, maaari silang direktang sumugod sa Stone Tower. Ngayon, ang ika-4 na bato ng Great Tang Dynasty at ng Great Zhou Dynasty ay nawasak na. Bagamat kakabigay lang ng babala ng una, hindi nila mapabayaan ang kanilang pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, paano kung ang kabilang partido ay umaatake mula sa magkabilang panig? Sino ang nakakaalam, ang mga tao mula sa dakilang dinastiyang Zhou ay maaaring umabot na sa ika-5 bato ng dakilang dinastiyang Tang. Sa makatuwid, kailangan nilang tapusin ang labanan ng mabilis. At mukhang may intensyon si Tang Tian na makipagkita kay Yezuan. Lumapit siya kay Yezuan. Makalipas ang kalahating minuto, matagumpay din silang nagkita. Gayunpaman, nang makita ni Tang Tian si Yezuan, nagulat siya. Bagamat hindi pamilyar ang mukha na ito, naramdaman niya ang pagkakakilanlan ng Great Tang Dynasty kay Yezuan. Kakampi niya, bakit ikaw lang? Nagulat si Tang Tian.
Ngumuso si Yezuan sa kanyang puso at sumigaw, "Ako lang, tama na." Pagkasabi noon ay naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Isang word spirit light slash. Ang isang middle grade spirit level na martial art na isinama sa realm ng peak ng true energy boundary ay nagbigay daan sa slash na ito na direktang putulin ang ilang tao sa kalahati. Ang paglipat na ito ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit ang tanging disbentaha ay na pagkatapos gamitin ito ng isang beses, ang mga meridian ay harang at hindi magagamit ng tuloy-tuloy. Nangangailangan ito ng tagal ng panahon para gumaling. So strong, he's not from those high-ranking empires. Saan siya nanggaling? Naramdaman ni Tang Tian na hindi pamilyar ang mukha ni Yezuan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Maaaring ang taong ito ay mula sa dakilang dinastiyang Zhou at nagpanggap na mula sa dakilang dinastiyang Tang. Una, gusto niyang patayin ang manok upang bigyan ng babala ang unggoy, pagkatapos ay sumisilip sa akin. Biglang nanlamig ang mga mata ni Tang Tian. Kung ganoon talaga, delikado. Kuya, tulungan mo akong magbukas ng landas, gusto kong magmadali. Sigaw ni Tang Tian kay Yezuan. Walang problema, diretsong sinabi ni Yezuan. Agad niyang dinampot ang cold light sword, pagkatapos ay sumugod na parang pana at sinimulang talunin ang mga tao. Kamay ng pagoda, kamay ng pagoda. Nagsimula siyang gumamit ng middle grade spirit level martial art para magbukas ng landas, nagpapalipad ng mga tao, nagbukas ng landas para marating ni Tang Tian ang pasukan ng Stone Pagoda. Habang pumapatay si Tang Tian, nag-iisip din siya. Dahil sa lakas ni Yezuan, medyo natakot na siya. Kung si Yezuan ay talagang mula sa dakilang dinastiyang Zhou at bigla siyang tinambangan sa isang napakahalagang sandali, kung gayon. Hindi, mas gugustuhin kong pumatay ng mali kaysa pakawalan siya. Nakapagdesisyon na si Tang Tian. Hanggat tinulungan siya ni Yezuan na magbukas ng daan patungo sa ilalim ng batong pagoda, maaari siyang sumugod sa tuktok ng pagoda ng mag-isa nang walang tulong ng iba. Hanggat malinaw ang landas, oras na para patayin niya si Yezuan. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan ang kanyang plano, at ginagawa lamang niya ang lahat para tulungan siyang magbukas ng landas. Napatay niya ang isang tao sa isang suntok, ang kanyang pamamaraan ay lubhang walang awa. Kung ito ay isang normal na araw, walang magdududa. Gayunpaman, ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga imperyo. Ang pagsasakripisyo ng kakaunting tao kapalit ng tagumpay, ano ang mali doon? Habang iniisip ito ni Tang Tian, mas naramdaman niyang may mali. Ang kanyang kaliwang kamay ay palihim ng nag-iipon ng espiritual na kapangyarihan. Sa pagdaragdag ni Yezuan, ang pressure kay Tang Tian ay nabawasan ng husto. Napakabilis, sumugod siya sa ilalim ng pagoda na bato. Sige, umakyat ka na, tutulungan kitang hamarang. Inosenteng ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo at sumigaw. Salamat. Nagpasalamat si Tang Tian sa kanya at sumugod na parang palaso. Gayunpaman, nang madaanan niya si Yezuan, bigla siyang sumuntok. Martial art sa itaas na baitang espiritu, Wind Cloud Palm. Ang biglaang pag-atake ni Tang Tian ay hindi inaasahan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi rin mabagal ang reaksyon ng huli. Sa isang iglap, nakumpleto niya ang isang serye ng mga aksyon. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 173, Moherf Asterisk Sacker, iyong walang utang na loob na aso, Asher Dragon Strength, mamatay ka para sa akin. Boom! Isang kamao at palad ang nagbanggaan. Ang banggaan ng dalawang magkaibang uri ng enerhiya ay agad na lumikha ng 1,000 layer ng shockwaves. Ang dalawang gwardya sa tuktok ng True Energy Boundary ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sila napaatras. Pagkatapos, nakita nila ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty, si Tang Tian, na lumipad palabas. Paano ito naging posible? Ngunit, ito ang katotohanan. Ang ginamit ni Yezuan ngayon ay hindi isang mas mababang gradong spiritual level na martial art. Isa itong middle grade spiritual level martial art, ang Asher Dragon Strength. Bagamat si Tang Tian ay gumagamit ng high-grade spirit level martial art, si Yezuan ay may isang pares ng mid-grade spirit artifact, ang Heavenly Silkworm Snow Silkworm Hands. Idinagdag ang kanyang lakas, ito ay higit pa sa sapat upang mapalipad si Tang Tian. Your Highness,
Matapos magulat ang dalawang gwardya sa tuktok ng True Energy Boundary, mabilis silang tumakbo patungo sa Tang Tian. Para kay Ye Zuan, tinakpan niya ang kanyang kaliwang braso at umatras ng ilang hakbang. Bagamat pinalipad niya si Tang Tian, gumamit ng palm technique ang kanyang kalaban. Ang enerhiya ay direktang tumagos sa kanyang kaliwang braso. Kaagad, gumastos siya ng malaking halaga ng devouring points para ipagpalat sa healing pill at nilunok niya ito. Damn it, tatandaan ko ito. Walang pakialam si Ye Zuan sa kanyang kalaban at hindi pumasok. Binabantayan lang niya ang entrance ng Stone Tower. Nadama niya na ang dakilang dinastiyang Zhou ay hindi magagawang patayin ang kanilang daan patungo sa ikalimang Sentry Tower ng dakilang Tang Dynasty ng napakabilis. Kaya naman, gusto niyang magpatuloy at makakuha ng higit pang Universe Rings. Mula sa panahon na siya ay sumali sa labanan hanggang ngayon, siya ay nakapatay lamang ng bahagyang higit sa 40 katao at nakakuha ng bahagyang higit sa 40 Universe Ring. Sa sandaling ito, nakabalik na rin si Tang Tian sa tulong ng dalawang gwardya. Saan ka galing? Malakas na tanong ni Tang Tian, nanginginig ang kaliwang kamay. Ang dakilang dinastiyang Tang. 4 na salita lang ang isinagot ni Ye Zuan. Alam din niya na inatake lamang siya ni Tang Tian dahil pinaghihinalaan niya siya. Kung ganoon bakit mo hinaharangan ang pasukan? Sigaw ng isa sa mga bantay sa tabi ni Tang Tian. Kung gayon bakit hindi mo tanungin ang iyong Panginoon kung bakit niya ako inatake? Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake ni Tang Tian, natapos na sana ang labanan. Hindi rin maisip ni Tang Tian kung aling panig si Ye Zuan, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, ano ang magpapayag sa iyo na tumabi? Ngayon lang, ang suntok ni Ye Zuan ay nagulat din sa kanya. Kung biglang tumalikod si Ye Zuan sa Great Zhou Dynasty, siya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 henyo ng Great Zhou Dynasty. At pagkatapos ng napakatagal na pagpatay, muli siyang gumamit ng high-grade spirit-level martial art. Sa makatuwid, walang gaanong Zuan Qi ang natitira sa kanyang katawan. Kung gagamit siya ng isa pang high-grade na spirit-level martial art, kailangan niyang umatras at makabawi. 50 interspatial rings, sabi ni Ye Zuan. Sige, sumang-ayon si Tang Tian at nagsimulang pumatay ng mga tao. Alam niya na ginagawa ito ni Ye Zuan para sa Heaven and Earth Ring at hindi para sa tagumpay. Kahit saang panig kabilang si Ye Zuan, basta ito ay para sa kapakanan ng kita, lahat ay mapag-usapan. Ang 50 tao, kay Tang Tian at sa dalawa pa, ay hindi isang mahirap na gawain. Sa oras na ito, medyo matagal na ang labanan. Mahigit sa kalahati ng 250 katao sa lupa ang napatay. Hanggat nakapatay pa sila ng ilan, malamang natatakas ang mga natitira. Napakabilis, naabot ang target na 50 tao, at sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito para pumatay ng higit sa 30 tao. Para sayo, inipon ni Tang Tian at ng dalawa pa ang interspatial rings at inihagis kay Ye Zuan. Nahuli sila ni Ye Zuan at agad na tumakbo sa isang direksyon, nagbukas ng daan para sa kanila. Aakyat na ako, bantayan niyo ang pinto. Nakita ito ni Tang Tian at agad na sumigaw sa dalawang gwardya. Oo. Sinulyapan sila ni Ye Zuan at ngumuso sa kanyang puso. Ang direksyon na tinatakbuhan niya ay kung saan nagsimula si Tang Tian. Hindi kapos sa pera si Tang Tian, kaya hindi niya nakolekta ang interspatial rings pagkatapos pumatay ng mga tao. Maraming bangkay doon. Hindi maganda, nagmamadali na si Tang Tian. Anong gagawin natin? Matatalo tayo. Ano pa bang magagawa natin? Tumakbo ka, at least buhay pa tayo pag natalo tayo. Kahit yung Huang residence. Sa oras na ito, kakaunti na lamang ang natitira sa lupa. Agad naman silang nagkalat. Sa wakas nagsimulang tumakbo. Sok sok, stay here for me. Panipi, biglang huminto si Ye Zuan at kinuha ang kanyang star-chasing bow. Sharpshooter, sharpshooter, sharpshooter. Bagamat nasugatan ang kanyang kaliwang kamay, matapos uminom ng ilang daang libong DevR points na halaga ng healing pills, ito ay ganap na gumaling. Sa mga henyong tumakbo, mahigit 20 ang napatay ni Ye Zuan. Para sa iba pa, si Ye Zuan ay tamad na habulin sila. Ang paglilinis sa larangan ng digmaan ay mas mahalaga. Mabilis siyang naglinis, walang bilang, diretsyo niyang itinapon ang mga gamit sa DevR space.
9 million DevR points. Nang makita ni Yezuan ang pagtaas ng paputok sa kanyang katawan, nagulat siya. Matapos makaipon ng mga puntos, nabigla rin siya. Hindi lang iyon, ngunit ang tunay na yuan sa kanyang katawan ay lumawak din ng malaki. Nararamdaman na niya na medyo malayo na siya sa pagkalas sa gapos na iyon. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na sumugod sa ilalim ng Stone Tower. Tumigil ka nga dyan. Nang makita ng dalawang gwardya sa tuktok ng True Energy Realm na gustong pumasok ni Yezuan, agad nila siyang pinigilan. Umalis ka sa daan ko. Ang dalawang gwardya ay madaling pinalipad ni Yezuan. Kung hindi dahil kay Tang Tian, patay na sila. Sumugod si Yezuan sa Stone Tower. Gaya ng inaasahan, hindi kinuha ni Tang Tian ang Universe Rings. Haha, ang swerte ko. Kukunin ko sila. Tuwang-tuwa si Yezuan at sinimulang kunin muli ang Universe Rings. 5 bato, 10 bato, 15 bato, 20 bato. Sumugod din ang dalawang gwardya, ngunit hindi sila kasing bilis ni Yezuan na sabay na kumukuha ng Universe Rings at umakyat sa tore. Nang mangolekta si Yezuan ng 30 bato, isang malakas na tunog ang nagmula sa langit. Ang ikalimang pagoda stone ng dakilang Zhou Dynasty ay nawasak. Ang dakilang dinastiyang Tang ay nanalo. Nang marinig nila ang boses na ito, napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Tapos na. Oo, ang mga henyo ng Great Tang Dynasty ay umungal sa kalangitan. Sa wakas natapos din, at nanalo sila. Gayunpaman, hindi mapakali si Yezuan. Marami pa siyang Universe Rings na hindi niya nakolekta. Nang makolekta niya ang Universe Ring ng huling tao, sa wakas ay narating niya ang tuktok ng tore. Sa oras na ito, mayroon ng isang tao sa tuktok ng tore. Si Tang Tian, na mukhang namumutla at nanghihina dahil naubos na niya ang kanyang celestial chi at pisikal na lakas. Tumingin si Tang Tian kay Yezuan, na umaakyat, na may mukha na puno ng pagbabantay. Tanong niya, saan ka ba talaga galing? Nang marinig ito ni Yezuan, ngumuso siya, kakampi mo ako. Sigurado ka ba? Pinandilatan siya ni Tang Tian. Tapos na. Anong silbi ng pagsisinungaling mo? Nagpatuloy si Yezuan sa pagmuso. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, muling umalangaw sa langit ang matandang boses. The battle between the dynasties has ended. No one is allowed to fight anymore. Ang mga lalabag sa panuntunang ito ay madi-disqualify. Noong una, may mga nag-aaway pa, pero ngayon, wala na silang choice kundi lumaban. Hindi nila alam kung may mga sugo mula sa Soaring Sky Mansion na nakasakay sa Soaring Sky Rocks na nanunood sa kanila mula sa langit. Kung talagang galing ka sa kampo ng Great Tang Dynasty, handa akong humingi ng tawad sa mga ginawa ko ngayon lang. Si Tang Tian ay isang taong nakakaalam kung kailan dapat bumitaw, kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabi. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 174. Walang sinabi si Yezuan. Hindi siya mapakali sa kanya at nagsimulang maghalungkat ng mga gamit sa Universe Rings. Sa totoo lang, kung hindi si Tang Tian ang koronang prinsipe ng dakilang dinastiyang Tang, sinamantala sana niya ang pagkakataong patayin siya nang pinalipad niya si Tang Tian. Bilang prinsipe ng korona ng Great Tang Dynasty, ang kanyang Universe Rings ay dapat na may mataas na kalidad. Dapat silang mapuno ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Nakakalungkot na ang pagkakakilanlan ni Tang Tian ay hindi pangkaraniwan. Kung papatayin niya siya, tiyak na mawawasak ang Profound Sun Empire. Lahat, mangyaring sundin ang mga tagubilin at magtipon sa pinakamalapit na Sentry Tower. Muling umalangaw sa langit ang boses ng Examiner. Kaagad pagkatapos, hindi naiwas ang tumungala si Yezuan. Natuklasan niya na ang isang Soaring Sky Rock ay nagsimula ng bumaba ng dahan-dahan. Gaya ng inaasahan, mayroong Soaring Sky Rock sa bawat Sentry Tower. Mayroong daan-daang Soaring Sky Envoys na pumunta sa iba't ibang imperyo upang tumanggap ng mga tao. Natatakot ako na ang mga taong ito ay binabantayan ng bawat kilos natin mula sa itaas ng lambak. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Napakabilis, ang Soaring Sky Rock ay bumaba sa tuktok ng Sentry Tower. Tapos, may tumalon na tao. Nang makita ni Yezuan ng malinaw ang tao, nagulat siya. Ang taong ito ay ang Soaring Sky Mansion Envoy, si Mo Wen, na pumunta sa Profound Sun Empire para tanggapin silang tatlo. Yezuan, hindi masama. Tumalon si Mo Wen at sinabi kay Yezuan.
Senyor, nambobola mo ako, mapagpakumbaba na sabi ni Yezuan. May impresyon din si Tang Tian kay Mo Wen. Ngayon, maaari rin niyang kumpirmahin na si Yezuan ay talagang mula sa Great Tang Dynasty. Walang gaanong sinabi si Mo Wen. Naglabas siya ng ilang pulang halaman mula sa kanyang universe ring at sinindihan ang mga ito. Matapos masunog ang mga pulang halaman, gumawa sila ng makapal na pulang usok. Bukod dito, ang usok ay maaaring tumaas sa isang napakataas na lugar at hindi matatenggay ng hangin. Kung may mga tao sa paligid, maaari nilang sundan ang pulang usok hanggang sa Stone Tower. Kasabay nito, inalis din ni Yezuan ang mga halaman at nilamon ang mga ito. Nakalulungkot, hindi pa rin siya makakapasok sa True Profundity Realm. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng True Essence at hindi Profound Chi. Gayunpaman, nasisiyahan si Yezuan. Malaki ang pag-unlad ng kanyang kakayahan kumpara sa dati. Kung tutuusin, sa tuwing lumulunok siya ng kung ano-ano, lalakas ang lakas ng True Essence niya. Kahit na lahat sila ay nasa tuktok ng True Essence Realm, may pagkakaiba pa rin. Sa ngayon, lumampas na sa 20 milyon ang devouring points ni Yezuan. Siya ay napakalapit sa 25 milyon. Kung hindi siya nagbago sa isang medium-grade spiritual level martial art. Sok 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 sok. Si Yezuan ay tumawa ng malakas sa kanyang puso habang nakaharap niya ang halos 25 milyong devour points. Nakalimutan na niya kung ilang puntos ang mayroon siya nang pumasok siya sa lambak. Sa anumang kaso, ito ay napakabihirang. Gayunpaman, kung gusto niyang i-upgrade ang lahat ng kanyang mga bloodline sa mataas na ranggo, ang mga devouring point na ito ay malayo pa sa sapat. Ang 100 Beast bloodline lamang ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, napunan na niya ang 100 Beast Essence blood slot. Hanggat ang antas ng kanyang paglilinang ay sapat na mataas, magagawa niyang pagsamahin ito. Hindi na kailangang bilhin ito gamit ang devouring points. Pagkatapos noon, sumakay si Yezuan sa soaring skyrock ni Mo Wen at nagsimulang gumala-gala para kunin ang mga tao. Ang ilan ay mula sa Great Zhou Dynasty, habang ang iba ay mula sa Great Tang Dynasty. Hindi lang niya alam kung ilang survivors ang natira sa dalawang dinastiya. Para naman kina Zhao Pan at Jiang Xian, narinig din nila ang boses sa langit at lumabas mula sa kanilang nakatagong kuweba. Pagkatapos, dinala sila. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ang lahat sa harapan ng isang lambak. Maraming mga sugo mula sa Ling Xiao Mansion ang dumating din. Ang dalawang pangunahing tagasuri ng labanan sa dinastiya ay nakatayo sa isang panig. Dinala ni Yezuan sina Zhao Pan at Jiang Xian sa kampo ni Elder Yang Tai. Mga tagapag-alaga, simulan mong kilalanin ang mga tao. Kung may nakita kang nakatayo sa maling lugar, agad na ay disqualify. Sigaw ni Yang Tai. Ang dinastiyang Tang ay nanalo sa labanang ito sa dinastiya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sinuman mula sa dinastiyang Tang ang pupunta sa dakilang dinastiyang Zhou. Gayunpaman, hindi tiyak kung may magpapanggap na mula sa kampo ng Tang Dynasty. Nang marinig ng mga tagapag-alaga ang utos, agad nilang dinala ang mga tao sa gilid. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay buhay pa. Marami ang namatay sa labanan sa dinastiya. Tumalon din si Mo Wen pababa. Pagkatapos, dinala niya sina Yezuan at Zhao Pan sa gilid. Masyadong matindi ang labanan sa dynasty na ito. Naalala ko na may higit sa 500 tao sa simula. Ngayon, 200 tao na lang ang natitira, gulat na sabi ni Zhao Pan matapos gumawa ng magaspang na kalkulasyon. Hindi ito makakatulong. Tutal, 4 sa mga sentry tower natin ang ibinaba. Dito, mahigit 200 tao. Ang kabanatang ito ay hindi pa tapos. Pakilipat ang pahina. Gayun din, nang makasalubong nila ang kalaban sa kagubatan at sumiklab ang labanan ng grupo, namatay sila sa mga grupo. Hindi masamang magkaroon ng higit sa 200 tao na natitira. Panipi, mabagal na sabi ni Yezuan. Kasabay nito, sinulyapan niya ang kampo ng Great Zhou Dynasty. 100 tao na lang ang natitira sa kabilang panig. Mahigit 400 tao ang namatay. Tinatayang kalahati sa kanila ay namatay sa kanyang mga kamay. Natapos na ng mga tagapag-alaga ang pagtukoy ng mga tao. Walang sinuman mula sa Great Zhou Dynasty ang nagpanggap na mula sa Tang Dynasty. Dahil nanalo ang Tang Dynasty, matatalo sila sa ikalawang round at papasok sa Hell's Manor.
Kahit na manalo ang dakilang dinastiyang Zhou sa ikalawang round, papasok lamang sila sa Profound Department. Kahit na ang pagkakaiba sa pagitan ng Hell's Manor at ng Profound Department ay isang antas lamang, ang pagkakaiba ay medyo malaki pa rin. Matapos makilala ng mga tagapag-alaga, biglang tumahimik si Elder Yang Tai. Pagkatapos, nagtanong si Mo Wen, Yezuan, hindi masama ang iyong pagganap sa labanang ito sa dinastiya. Sana ay makapagpatuloy ka sa ikalawang round. Itong si Mo Wen, baka sinusundan niya ako. Si Yezuan ay namangha. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon at agad na tumango bilang tugon. Pagkatapos, ibinaling ni Mo Wen ang kanyang ulo upang tingnan sina Zhao Pan at Jiang Xian. Sinabi niya, kahit na ang dakilang dinastiyang Tang ay nanalo sa labanan at maaaring makapasok sa Profound Department at least, ang mga nakaligtas ay hindi makakapasok sa Profound Department. Sa kakayahan ninyong dalawa, mahihirapan kayong makapasok sa Profound Department. Sa sandaling ito, naisip ni Yezuan ang isang problema. Sabi niya, Kuya Fatty, kamusta ang martial arts practice mo? Hindi man lang ito inisip ni Zhao Pan. Bumantong hininga siya at sinabing, kung bibigyan tayo ng isang buwan, baka kaya natin. Pero, ilang araw na lang. Natatakot ako na hindi ko pa nahawakan ang threshold. Oo, ako din. Tumango din si Jiang Xian. Ito ay magiging mahirap. Hindi isinaalang-alang ni Yezuan ang oras. Ngayong si Zhao Pan ay walang medium-grade spiritual level martial arts, hindi magiging madali para sa kanya na makapasa sa assessment. Nagsasanay ka ba ng medium-grade spiritual level martial arts? Kung na-master mo na ito, baka magkaroon ka ng chance. Gayunpaman, kung wala ka, hindi mataas ang tsansa. Habang nagsasalita si Mo Wen, dama po ang kanyang tingin kay Yezuan. Ipinagpatuloy niya, kung gusto mong pumasok sa Ling Xiao Manor, kailangan mong makaligtas sa ikalawang round ng labanan sa dinastiya. Ito ang unang kondisyon. Ang pangalawang kondisyon ay upang makuha ang aming pag-aproba. Si Yezuan ay sapat na, ngunit kayong dalawa ay hindi. Ito ay dahil ang kota ay limitado at ang Hell's Manor ay mayroon lamang 20. Panipi, 20. Nagulat si Yezuan. Sabi niya, ibig sabihin, sa 200 taong ito, 20 lang ang papasok sa Profound Department. Kung ito ay ang Heavenly Abode, ang bilang ay mas mababa sa kalahati. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 175. Ang bilang ng mga kinikilalang kota ay nauugnay sa ranggo ng dinastiya. Kapag natalo ka sa ikalawang round, 20 katao ang papasok sa Hell Manor. Kung manalo ka, pagkatapos ay 10 tao ang papasok sa pinakamagandang Heavenly Abode, sagot ni Mo Wen. Kaya ganyan, tumango si Yezuan. Gayunpaman, 10 tao lamang ang maaaring makapasok sa makalangit na tahanan. Ang kondisyong ito ay medyo masyadong malupit. Mayroong hindi bababa sa 2,000 katao sa 4 na malalaking dinastiya. Kahit na ang Great Tang Dynasty ay nakakuha ng pangalawang lugar, magkakaroon lamang sila ng 20 kota. Gayun din, sina Zhao Pan at Jiang Xian ay nasa simula pa lamang na yugto ng True Energy Realm. Mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Mo Wen, kung pipiliin mong sumuko sa ikalawang round ng labanan sa dinastiya, maaari ko kayong ipadala ng direkta sa Profound Department Manor. Talaga, nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Zhao Pan at Jiang Xian. Tama na, tumango si Mo Wen at sinabing, gayunpaman, sa iyong mga kwalipikasyon, medyo mahihirapan kang makapasok sa Profound Department Manor. Isa pa, pagkatapos mong makapasok, mararamdaman mo ang matinding pressure. Kung hindi mo matugunan ang mga kinakailangan, pagkatapos ay ibababa ka sa Yellow Department Manor. Kung hindi mo matugunan ang mga kinakailangan, mapapatalsik ka sa Ling Xiao Manor. Ang pagiging pinatalsik mula sa sekta ay hindi karaniwan, kaya hindi nagulat si Zhao Pan. Handa akong sumuko at pumasok sa Profound Department Manor, nagmamadaling sabi ni Zhao Pan. Ako din, sige, muling tumango si Mo Wen. Yezuan, hindi masama ang iyong kakayahan. Mag-iiwan ako ng pwesto para sa iyo, hanggat maaari kang mabuhay. Sa totoo lang, papasok sina Zhao Pan at Jiang Xian sa Yellow Department Manor. Gayunpaman, mataas ang tingin ni Mo Wen kay Yezuan,
kaya binigyan niya ito ng espesyal na pagtrato. Salamat, Lord Envoy, nagmamadaling pinasalamatan siya ni Yezuan. Gayunpaman, naramdaman niya na sa kanyang kakayahan, tiyak na may kakayahan siyang makakuha ng kota. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na maaaring magpalipad kay Tang Tian. Nagtatanong din ang ibang mga protector. Maya-maya, umalis na sila kasama ang mga tauhan nila. Pagkatapos ng unang round ng labanan sa dinastiya, nagkaroon ng 3 araw na pahinga. Pagkatapos ng 3 araw, magsisimula na ang ikalawang round ng labanan sa dinastiya. Ang nanalo ay lalaban sa nanalo, at ang natalo ay lalaban sa natalo. Matutukoy nito ang huling pagkakasunod-sunod. Pinili ni Yezuan na magpatuloy, kaya dinala siya ni Mo Wen sa ibang lugar upang manatili. Para naman kina Zhao Pan at Jiang Xian, sila ay direktang ipinadala sa Profound Department Manor. Nakapasok na sa wakas si Fatty Bro sa Soaring Heaven Mansion. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Ngayong siya na lang ang lumalahok sa ikalawang dynasty battle, mas nakahinga siya ng maluwag. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Zhao Pan at sa dalawa pa. Matapos makapasok sa Soaring Sky Mansion, kung hindi matugunan ng isa ang mga kinakailangan, may panganib na mapatalsik. Gayunpaman, pumasok si Fatty Bro sa Profound Department. Kung hindi niya naabot ang mga kinakailangan, ibababa muna siya sa Yellow Department. Matapos makapasok sa Yellow Department, kung hindi niya matugunan ang mga kinakailangan ng Yellow Department, siya ay mapapatalsik sa sekta. Hanggat hindi umalis si Zhao Pan sa Soaring Heaven Mansion, paprotektahan ang Profound Sun Empire. Hindi maraming tao ang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa Profound Sun Empire. Makalipas ang 3 araw, magsisimula na ang ikalawang labanan sa pagitan ng mga dinastiya. Iniisip niya kung aling dinastiya ang kanyang kalaban. Ang Great Tang Dynasty, ang Great Zhou Dynasty, ang Great Song Dynasty, at ang Great Yan Dynasty. Ang Great Tang Dynasty at ang Great Zhou Dynasty ay magkatulad sa lakas, habang ang Great Song Dynasty at ang Great Yan Dynasty ang pinakamalakas. Upang maging tumpak, ang Great Song Dynasty ay bahagyang mas malakas. Sa madaling salita, ang susunod na kalaban ng Great Tang Dynasty ay ang Great Song o ang Great Yan. Ito ay medyo mahirap dahil ang dalawang dinastiya na ito ay parehong may mga superhenyo sa intermediate stage ng True Profundity Realm. Medyo kalmado rin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang makapasok sa departamento ng impyerno sa pinakakaunti, na itinuturing na hindi masama. Sa ngayon, siya ay nasa intermediate stage ng True Profundity Realm. Medyo malayo na siya sa pagpasok sa True Profundity Realm. Bagamat siya ay medyo malayo, hindi ito isang bagay na maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang medium grade na espiritual na sandata. Bukod dito, wala siyang mga materyales para makagawa ng medium grade na espiritual na sandata. Gayunpaman, mayroon siyang medium grade spiritual level martial art na hindi binili mula sa devouring system. Kamay ng Buddha ang nakuha niya kay Lin Jirong. Gayunpaman, ang ikalawang labanan sa pagitan ng mga dinastiya ay sa loob ng 3 araw. Sa napakaikling panahon, hindi ito matututunan ng iba. Ang sakit ng ulo ko. Paano ako makaka-level up? Walang magawang umiling si Yezuan. Gayunpaman, wala siyang maisip na solusyon. Sa pangalawang laban lang daw sa pagitan ng mga dinastiya ay kaka-level up lang niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa labas ng kanyang patio. Hindi kumatok sa pinto ang taong ito at dirdiretsong pumasok. Matapos makita ang taong ito, ang ekspresyon ni Yezuan ay nanlamig. Ito ay dahil ang taong ito ay ang Crown Prince ng dakilang Tang Dynasty, si Tang Tian. Kamahalan, anong problema? Hindi bumangon si Yezuan. Umupo lang siya at nagtanong. Malamig na umungol si Tang Tian sa kanyang puso. Naglakad siya sa harap ni Yezuan at kinuyam ang kanyang mga kamao. I have offended you that day. Patawarin mo ako. Ayos lang. Bagamat may identity token ako, hindi pa ako nakita ng kamahalan. Normal lang na hindi mo ako nakikilala, casual na sabi ni Yezuan. Sige, nandito ako ngayon para sa ibang mga bagay. Diretso lang ako sa punto, sabi ni Tang Tian. Sinabi ni Tang Tian, sa pagkakataong ito, para manalo ang aking dakilang Tang Dynasty, marami ka ring naiambag.
Gayunpaman, sa susunod na labanan, makakaharap natin ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa Great Zhou Dynasty. Bagamat hindi ko alam kung sino ito, ang Song Dynasty at ang Yan Dynasty ay parehong may mga tao sa intermediate stage ng True Profundity Realm. Hindi ko sila kayang talunin ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Panipi, galing din ako sa Great Tang Dynasty. Your Highness, hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Ye Zuan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko na gusto kong makinig ka sa mga utos ko, nagmamadaling sabi ni Tang Tian. Mga order, kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang ibig sabihin ng mga utos ay siya ang magiging kampan ni Tang Tian. Gagawin niya ang anumang gusto ni Tang Tian na gawin niya. Anong klaseng biro ito? Hindi. Agad na tumanggi si Ye Zuan. Maaari kitang bigyan ng gantimpala na tiyak na masisiyahan ka, dagdag ni Tang Tian. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Ye Zuan. Gayunpaman, naisip niya kung paano kung gusto ni Tang Tian na maakit niya ang henyo ng kalaban sa intermediate stage ng True Profundity Realm. Hindi kaya hinihiling na mamatay siya? Hindi, I have my own thoughts. I will act on my own. Tumanggi pa rin si Ye Zuan. Nang marinig ito, agad na nagalit si Tang Tian, hindi mo ba pinapansin ang aking pagkakakilanlan, o nagdududa ka sa aking kakayahan? Bago siya dumating, ginawa niya ang kanyang takdang aralin at alam na si Ye Zuan ay nagmula sa isang mababang antas na imperyo. Para sa isang taong mula sa mababang antas na imperyo na makakausap siya ng ganito, sapat na iyon. How dare he reject him? Hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi ito binili ni Ye Zuan. Ngunguso siya. So what if ikaw ang crown prince ng isang dynasty? Nasa Soaring Heaven Mansion ako ngayon. Walang identity dito, only power. Bago siya lumaban kay Tang Tian, nag-aalala pa rin si Ye Zuan. Gayunpaman, matapos makita ang kapangyarihan ni Tang Tian, tumaas ang kanyang kumpiyansa. Kung talagang nag-away sila, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. What a big tone. Don't forget your identity, your empire. I can send people to destroy it in minutes. Nang makitang hindi gumagana ang tukso, nagsimulang magbanta si Tang Tai. Nagdilim ang mukha ni Ye Zuan. Mahina niyang sinabi, Your Highness, sinusubukan mo ba akong itulak sa isang kalaban? Nang sabihin niya ito, nang inag ang katawan ni Tang Tian. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 176. Ito ay malinaw na si Ye Zuan ay hindi isang taong matatakot bago ang malakas. Kung talagang lilipat siya ng panig, kung gayon ang dakilang dinastiyang Tang ay walang pagkakataong manalo. Agad niyang pinagsisihan ito at malamig na sinabi, Sige, atras ako ng isang hakbang. Tutulungan mo ako, ngunit huwag kang kumilos ng mag-isa. Kung kinakailangan, makinig ka sa aking mga utos. Ngumisi din si Ye Zuan. Tila natakot din si Tang Tian na lumingon siya sa panig ng kanyang kalaban. Ito ay para sa pinakamahusay, maaari niyang makipag-ayos sa mga kondisyon. Crown Prince, anong benepisyo ang makukuha ko sa pag-assist sa iyo? Biglang ngumiti si Ye Zuan. 100 piraso ng middle grade crystal stones. Sumagot si Tang Tian nang hindi nag-iisip. Nang marinig ang presyong ito, tumawa ng malakas si Ye Zuan, Crown Prince, nagbibiro ka ba sa akin? Gusto mo ba akong upahan ng 100 piraso lang ng middle grade crystal stones? 100 piraso ng middle grade crystal stones ay katumbas ng 10,000 low grade crystal stones. Ito ay halos kapareho ng presyo ng isang maliit na pangkat ng 20 tao dati. Nang hindi na hinintay na magsalita si Tang Tian, muling sinabi ni Ye Zuan, 2,000 piraso ng middle grade crystal na bato, kung hindi, walang negosasyon. Agad na malungkot na sinabi ni Tang Tian, ganyan kalaki ang mga salita, hindi ka ba natatakot na mamatay? Hindi ako nakipagtalo sa iyo ng palihim mong atakihin ako kanina. At saka, naabot ko na ang bottleneck. Sino ang nakakaalam, baka makalusot ako sa True Profound Realm sa araw ng assessment. Kapag dumating ang oras na iyon, magiging ka-level ko rin kayo. Ngumiti si Ye Zuan. Si Tang Tian ay ang prinsipe ng korona ng dakilang dinastiyang Tang. Tiyak na marami siyang magagandang bagay sa kanyang universe ring. Hindi siya naniniwala na si Tang Tian ay hindi makakapaglabas ng 200,000 mababang gradong kristal na bato.
Ikaw, naramdaman ito ni Tang Tian saglit at naramdaman ang tunay na diwal na sadyang inilalabas ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, ang lakas ay nasa bingit na ng paglusob. Gayunpaman, ang 2,000 piraso ng middle-grade crystal na mga bato ay hindi maliit na halaga. Katumbas ito ng 200,000 low-grade crystal stones, na makakabili ng high-grade spirit weapon. 1,000 piraso ng middle-grade crystal stones. Nagsimulang makipagtawaran si Tang Tian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ni Yezuan ang presyo, tumalikod siya at umalis, naghahanda na magpahinga sa kanyang silid. Sige, 2,000. Kinagat ni Tang Tian ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon. Naranasan din niya ang lakas ni Yezuan. Bagamat hindi ito kapantay sa kanya, kung mayroon siyang tulong ni Yezuan, magkakaroon siya ng kakayahang harapin ang middle stage true profound realm expert na iyon. Hehe, kahit wala kang sapat na mga kristal, maaari mong gamitin ang mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Bahagyang ngumiti si Yezuan at iniunat ang kanyang kamay. Pinigilan ni Tang Tian ang kanyang galit at sinimulang ibuhos ang mga bagay mula sa Chen Kun Ring. Higit pa rito, ang mga presyo ng ilan sa mga item. Napaka-unstable ng greed. Medyo marami na siyang nilabas na gamit. Inilagay ni Yezuan ang lahat at nakangiting sinabi, "Kamahalan, 3 araw akong mag-iisa." Mangyaring bumalik. Pagkatapos niyang magsalita ay dumiretso na siya sa loob ng bahay. Matapos maramdaman na umalis na si Tang Tian, agad niyang nilunok ang higit sa kalahati ng mga bagay na nakuha niya, nag-iwan ng ilan para magamit sa hinaharap. Ding, nakapasok na ang host sa True Profound Realm. Nang tumunog ang system notification, ang true essence ni Yezuan ay ganap na na-convert sa Zuanqi. Ito ang pakinabang ng devouring system. Kapag ang isang ordinaryong tao ay nakalusot, kakailanganin nilang gumugol ng ilang oras upang ma-convert ang kanilang true essence. Gayunpaman, ginawa niya ang lahat sa isang iglap. Sa wakas, nasa True Profound Realm na ako. Ngumisi si Yezuan at sinubukang muli. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin niya magawang makiisa sa mga high-grade blood meridian. Kalimutan mo na, 45 million devouring points. Tingnan ko kung may mga bagong magagandang bagay. Ibinaon ni Yezuan ang kanyang sarili sa devouring system. Sa bawat oras na nasira siya, may mga bagong bagay na lilito. Maaaring ito ay martial arts, armas, kayamanan, o blood meridian. Kailangang banggitin na may limitasyon ang bilang ng mga meridian ng dugo. Tataas ang limitasyong ito habang tumaas ang kaharian. Kung hindi, ipinagpalit sana ni Yezuan ang lahat ng middle grade blood meridian at hindi maingat na pipiliin ang mga ito upang pagsamahin. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Nang dumating ang 4 araw, naghihintay na si Yezuan sa itinalagang lugar. Hindi nagtagal, lumitaw muli ang Soaring Sky Rocks. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang lugar na pinuntahan nila sa oras na ito ay hindi ang lambak noong nakalipas na 3 araw, ngunit isa pa. Maaaring iba ang mga patakaran para sa ikalawang labanan ng mga dinastiya. Medyo nagulat si Yezuan. Si Tang Tian, na nasa malapit, ay ganoon din. Inilagay ng Soaring Sky Rocks ang 200 tao sa ilalim ng isang bangin. Pagkatapos, malakas na sinabi ng elder ng Soaring Sky Mansion, ito ang teritoryo ng ikalawang labanan ng mga dinastiya. Napagpasyahan na ang iyong kalaban. Ito ay ang dakilang dinastiyang awit. Tungkol sa mga patakaran, ito ay napakasimple. Patayin. Hanggat wala pang 50 katao mula sa dakilang dinastiyang Zhou ang namatay, ikaw ay mananalo. Katulad nito, kung wala pang 50 katao mula sa 200 sa inyo ang mamatay, matatalo kayo. Panipi. Bukod dito, walang limitasyon sa oras para sa labanang ito. Nang sabihin ang mga salitang iyon, ang 200 dagdag na mga tao na naruroon ay nabigla. Wala pang 50 tao, walang limitasyon sa oras. Gayunpaman, bibigyan kita ng pagkakataon dito. Ngayon, maaari mong piliin na mag-withdraw. Ang mga mag-withdraw ay maaaring makapasok sa Yellow Residence, dagdag ni Yang Tai. Ang Great Tang Dynasty ay nanalo na sa isang labanan. Kung matalo sila sa labanang ito, 20 katao ang papasok sa Yellow Residence. Gayunpaman, 50 lamang sa 200 tao ang maaaring mabuhay. Ito ay masyadong malupit. Higit pa rito, ang kanilang kalaban ay ang Great Song Dynasty.
Ang Great Song Dynasty ay mas malakas kaysa sa Great Tang Dynasty. Kaagad, may mga taong piniling mag-withdraw, at medyo marami sila. Damn it! Nagmura si Tang Tian sa karamihan. Hindi pa man nagsisimula ang labanan, ngunit ang dakilang dinastiyang Tang ay nawalan na ng kalahati ng kanilang mga tao. Sunod-sunod na lumabas ang mga tao. Gumawa ng magaspang na kalkulasyon si Ye Zuan. Halos 100 tao na ang umalis, ibig sabihin, 100 tao na lang ang natitira. Ito ay hindi magandang senyales. Pakiramdam ni Ye Zuan ay labis na walang magawa sa kanyang puso. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi suicide squad. Hindi na kailangang ipagsapalaran nila ang kanilang buhay. Buti na lang at nakapasok na sila sa Yellow Residence. Ang ekspresyon ni Tang Tian ay lumubog na sa ilalim. Gumastos siya ng maraming pera para matulungan siya ni Ye Zuan. Sino ang nakakaalam na ang mga patakaran ay mababago? Hindi ba ito isang malaking kawalan? May gustong mag-withdraw. Kung hindi, magsimula tayo. Muling tumingin si Yang Tai sa paligid, pagkatapos ay hayaang lumipad ang soaring Cloud Rock. Nagsimula na ang ikalawang labanan sa pagitan ng mga dinastiya. Pagkaalis ng mga matatanda at tagapagtanggol, natahimik sandali ang mga tao. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon? May nagtanong. Lumabas si Tang Tian at nag-isip sandali. Sinabi niya, mayroon tayong 100 tao na naiwan. Ang dakilang dinastiyang Awit ay dapat magkaroon din ng higit pa. Sa makatuwid, hindi tayo itinuturing na mahina. Gayunpaman, ang lakas ng dakilang dinastiyang Song ay hindi pangkaraniwan. Kung tayo ay magkakasundo, tiyak na matatalo ang ating dakilang dinastiyang Tang. Sa sandaling ito, isang tao ang biglang lumabas sa gilid. Your Highness, may plano ako. Gusto mo bang marinig? Lumingon ang lahat at nakita na ang taong nag-walk out ay walang iba kundi si Ye Zuan mula sa isang mababang ranggo na imperyo. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 177. Ang brat na ito ay talagang hindi pinatay ni Lin Jirong. Akala ng mga nakakita kay Ye Zuan. Sige, sabihin mo sa akin. Bahagyang tumanggo si Tang Tian. Wala siyang maisip na magandang plano sa ngayon. Direktang lumakad si Ye Zuan sa gilid ng bangin at sumuntok, na lumikha ng malaking butas sa bangin. Napakasimple ng plano ko. Maghuhukay tayo ng butas at papasukin ang lahat. Tanging ang mga nasa tuktok ng true energy boundary at pataas ang lalabas para pumatay. Paliwanag ni Ye Zuan. Anong klaseng plano ito? Napaikot ang mata ng lahat sa kanya. Plano ba ang tawag dito? Kung matagpuan ang kuwebang ito, hindi ba't doon tayo mamamatay? Panipi. Oo, ang Adjudicator Song ng Great Song Dynasty ay malamang na mag-alaga sa atin ng mag-isa. Masyadong delikado. No way. Agad namang may tumutol. Hindi ito magiging ganoon kadaling mahanap. Tingnan mo ito, sabi ni Ye Zuan habang inilalabas niya ang kanyang kamay. Kaagad pagkatapos, ang butas na nilikha niya ay naglaho ng himalang. Ano? Nagulat ang lahat. Illusion Array. Agad na nag-react si Tang Tian, at napabulalas. Ngumiti si Ye Zuan, tama, isa itong illusion array. Gaya ng nakikita mo, hanggat naglalagay tayo ng illusion array sa pasukan ng kuweba, hanggat walang humahawak sa bangin, hindi tayo matutuklasan. Matuklasan man tayo, hanggat hindi sila eksperto, tayo ay kukubkuban ng daan-daang tao. Panipi, ang pamamaraang ito ay magagawa. Sumang-ayon si Tang Tian. This array is not bad. Even I can't see through it. At saka, nasa ilalim tayo ng cliff. Normal people will not stay here. As long as we don't make any noise, no one will discover us. Sige, pumayag ako. Agad namang may pumayag. Ang bilis nilang magbago ng kanilang ugali ay hindi nakapagsalita kay Ye Zuan. Kaagad, sinimulan nilang hukayin ang kuweba. Higit pa rito, sila ay higit sa 10 metro sa ibabaw ng lupa. Hindi lang iyon, naghukay din sila ng ilang backup na kuweba. Nagbukas pa sila ng landas ng pag-urong para sa kanilang sarili. Kahit na may nakatuklas sa kanila, maaari silang umatras mula sa likuran. Makalipas ang 2 oras, 6 pang kuweba ang lumitaw sa bangin. Lahat ng mga taong ito ay may mga universe ring, kaya inalis nila ang lahat ng mga batong hinukay nila, at walang naiwan. Kasunod nito, itinayo ni Ye Zuan ang Shenglu sa bawat isa sa 6 na kuweba,
na pinarefract ang mga pader na bato mula sa ibang lugar. Pagkatapos ng Dynasty War, ang Great Tang Dynasty ay mayroon na lamang 4 na peak na True Energy Boundary Expert na natitira. Kasama rito ang 2 bodyguard ni Tang Tian. Kasama sina Tang Tian at Ye Zuan, 6 lang ang tao. Pagkaayos ng iba ay umalis na silang 6. Walang limitasyon sa oras na takdang oras para sa ikalawang digmaang dinastiya, para makapaglaan sila ng oras. Tuldok 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 tuldok. Ang 6 sa kanila ay maingat na gumalaw sa kagubatan. Tuldok 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 tuldok. Sa pagkakataong ito, ang Great Song Dynasty ay may 2 natatanging henyo. Ang isa ay tinawag na Adjudicator Song, at ang isa ay tinawag na Song Suijing. Ang Adjudicator na si Song ay ang prinsipe ng korona ng Great Song Dynasty, habang si Song Suijing ang prinsesa. Ang magkapatid na ito ay may napakataas na kakayahan. Ang 17 taong gulang na si Song Suijing ay nasa True Profound Realm tulad ng Tang Tian, habang ang Adjudicator Song, na 1 taon na mas matanda kay Song Suijing, ay nasa gitnang yugto na ng True Profound Realm. Tinataya ni Tang Tian na kung magkasalubong silang 6 sa Adjudicator na si Song at Song Suijing ng sabay, kailangan nilang tumalikod at tumakbo. Kaya naman, maaari na lamang nilang ipagdasal na sana ay hindi sila magkita ng magkasabay. Kung hindi, ito ay magiging mahirap. Mahigit 2 oras silang naglakad. Bagaman ang lambak na ito ay mas maliit kaysa sa nauna, hindi madaling makakilala ng mga tao. Sa oras na ito, may isang grupo ng mga 30 tao sa unahan. Biglang huminto si Ye Zuan. Mag-observe ka muna, huwag kang gumalaw. Utos ni Tang Tian. Bagamat kamangha-mangha ang paningin ni Ye Zuan, umasa siya sa mga blood meridian ng supersonic bat para makadama. Ang 30 taong ito ay halos 400 metro ang layo sa kanya. Nakahiga sila sa pagtambang dito, naghihintay na dumaan ang kabilang partido. 400 metro, 300 metro, 200 metro, 100 metro. Napabuntong hininga silang 6, naghihintay sa utos ni Tang Tian. Huwag ka munang kumilos. Hintayin mo silang dumaan at tingnan mo kung may sumusunod pa sa kanila, mahinang sabi ni Tang Tian. Bahagyang tumango si Ye Zuan. Kailangang sabihin na may ilang utak si Tang Tian. Bagamat ang 30 taong ito ay nakakalat, sila ay maayos at lubhang maingat, sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Kung hindi dahil sa supersonic positioning ni Ye Zuan, magiging mahirap itong matuklasan. Walang sumusunod sa atin, paalala ni Ye Zuan. Mabuti, gawin natin. Sumigaw si Tang Tian, at ang kanyang buong pagkatao ay sumugod na parang cheetah. Halos kasabay nito, 5 ang grupo ni Ye Zuan. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, nagmamadali ring lumabas. 2 True Darkness Realm Martial Artist at 4 na Peak True Energy Realm Martial Artist. Ang kombinasyong ito ay tiyak na makakapatay ng lahat ng 30 tao sa loob ng 5 segundo. Swish swish swish. Ang kanilang mga yapak ay natuklasan din ng grupo ng mga tao sa harapan. Mga kaaway, may sumigaw ng malakas. Gayunpaman, bago pa man marinig ang boses, sina Tang Tian at Ye Zuan ay nakapatay na sa grupo. Isang word spirit light slash. Kamay ni Buddha. Mula nang ang true energy ni Ye Zuan ay na-convert sa profound chi, ang kanyang lakas sa pag-atake ay tumaas ng husto. Hanggat ang kalaban ay wala sa True Darkness Realm, sila ay agad nababagsak. Agad nilang ginulo ng 2 ang pormasayo ng kalaban, at saka lang sumali sa labanan ang 4 na Peak True Energy Realm Martial Artists. Sa maikling 5 segundo, ang grupong ito ng 30 tao ay ganap na nalipol. Itago ang lahat ng mga bangkay sa Universe Ring. Matapos kumpirmahin na walang nakatakas, sinabi ni Tang Tian. Nang marinig ito, sa wakas ay napagtanto ni Ye Zuan kung gaano siya katanga dati. Bagamat hindi maaaring lamunin ng sistema ng paglamon ang mga bangkay ng tao o panatilihin ang mga ito sa devouring space, magagawa ng Universe Ring. Ang nakakalungkot ay noong pinatay niya si Lin Jirong, hindi alam ni Ye Zuan ang tungkol dito,
at ngayon lang niya naintindihan. Sa sandaling iyon, tinanggal niya ang universe ring ng mga taong ito at itinago ang kanilang mga bangkay sa universe ring, upang ang mga bangkay ay hindi matuklasan ng iba. Mula sa simula hanggang ngayon, 10 segundo na lang. Pumatay ng 30 tao sa loob ng 10 segundo, kung magagawa nila ito ng ilang beses pa, ito ay kahanga-hanga. Bago sila umalis, napag-usapan na nila na ang universe ring ay pag-aari ng sinumang pumatay sa kanila, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pamamahagi ng mga singsing. Sige, magpatuloy tayo sa unahan. Tumingin si Tang Tian sa paligid at sinabi. Dati, nakaramdam siya ng kaunting sakit sa puso, ngunit ngayon ay tila talagang sulit ang halaga ni Ye Zuan. Hindi lamang alam ni Ye Zuan kung paano mag-set up ng mga porma sayon, ngunit binigyan din siya ng payo at maaaring makakita ng mga kaaway mula sa daan-daang metro ang layo. Minsan, ang isang tao ay talagang makapagpapasya ng kahihinatnan ng isang labanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tang Tian na nakikita niya ang bukang liwayway ng tagumpay. Nagpatuloy sila sa pagsulong saglit, pagkatapos ay muling nagtago dahil may nadiskubreng ibang grupo si Ye Zuan. Walang sumusunod sa atin. Paalala ni Ye Zuan, gawin mo. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 178. 6 na oras lamang pagkatapos ng ikalawang digmaan, ang dakilang dinastiyang Song ay nawala na ng daan-daang tao sa pangkat ni Ye Zuan. Kung ang dakilang dinastiyang Awit ay may 300 tao, mayroon na lamang silang 200 ngayon. Kung nangyari ito ng ilang beses pa, ang Great Tang Dynasty ay madaling manalo. Sa oras na ito, unti-unting dumidilim ang langit. Sa isang tiyak na bahagi ng kagubatan, ang pangkat ng 6 ni Tang Tian ay nagtatago sa mga palumpong. Ye Zuan, maaari mo bang matuklasan ang kaaway sa gabi? Mahinang tanong ni Tang Tian. Matapos magdilim ang kalangitan, maraming tunog ng mga insekto sa kagubatan. Hulaan ni Tang Tian na umasa si Ye Zuan sa kanyang mga tainga upang matukoy kung may mga kaaway sa malapit. Gayunpaman, mali ang hula niya. Hindi umasa si Ye Zuan sa kanyang mga tainga. Oo. Tumango si Ye Zuan. Mabuti naman. Kung walang aksidente, dapat matapos na natin ang labanang ito sa loob ng 3 araw, kasiya siyang sabi ni Tang Tian. Gayunpaman, sa oras na ito, may darating na mga tao. Mga 10 sila. Biglang mahinang sabi ni Ye Zuan. Maging alerto at kumilos ayon sa plano. Makalipas ang kalahating minuto, 10 figure ang pumasok sa paningin ni Ye Zuan. Bagamat gabi na, ang dugo ng Shadow Leopard ay nagbigay sa kanya ng night vision, kaya malinaw siyang makakita. It's not a Judicator Song. Walang sumunod sa amin, mahinang sabi ni Ye Zuan. Ipinakita sa kanya ni Tang Tian ang larawan ng Adjudicator Song noon para makilala niya ito. Tila natapos na ang maliit na pangkat na ito. Patayin. Sa utos ni Tang Tian, mabilis na lumabas ang 6 at pinatay ang 10 tao. 3 ang napatay ni Ye Zuan, 3 rin ang napatay ni Tang Tian, at nahati ang natitirang 4. Your Highness, ang tagal na natin. Gusto mo bang tingnan? Tanong ng isang Great Tang Dynasty Guard. Sige, balik tayo at tingnan natin. Tumango si Tang Tian. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakapatay na sila ng mahigit 100 tao mula sa Great Song Dynasty. Gayunpaman, hindi sila maaaring magmadali para sa mga instant na benepisyo. Kung ang kanilang base ay natuklasan, ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, nang malapit na silang bumalik, muling huminto ang mga paa ni Ye Zuan. Maraming tao ang darating. Kumunat ang noo ni Ye Zuan. Magkano? Isa lang. Nang marinig nila ang sagot na, ito, natigilan si Tang Tian at ang iba pa. Mag-isa, pwede bang? Kanta ng tagapaghatol. Your Highness, it might be a Judicator Song. Kaya umalis na tayo dali. Nahihiyang sabi ng guard. Tahan na. Sumabad si Tang Tian, sa aming 6 na nagtutulungan, kahit na dumating ang Adjudicator Song, maaari pa rin kaming lumaban. At saka, nasa dilim kami habang siya ay nasa liwanag. Kung magtagumpay kami sa aming palihim na pag-atake at papatayin ang Adjudicator Song, kung gayon mananalo kami sa kalahati ng digmaang ito. Ang Adjudicator Song ang pinakamalakas na tao sa Great Song Dynasty. Kaya niyang walisin ang lahat ng 4 na kampo. Hanggat siya ay namatay, ang Great Song Dynasty ay mawawalan ng braso.
Sa oras na iyon, ang anim sa kanila ay hindi na kailangang maging maingat at kumilos ng sama-sama. Maaari silang hatiin sa 3 grupo. Sa sandaling iyon, mabilis silang nagtago. Buti na lang at 10-man team lang iyon, kaya madaling nakipag-ayos ang anim sa kanila nang hindi masyadong nagkakagulo. Ang taong naramdaman ni Yesuan ay naglalakad patungo sa kanila. Napakabagal ng mga hakbang niya, para siyang mabagal sa paglalakad. Gayunpaman, noong 100 metro lang ang layo niya kay Yesuan. Biglang huminto ang tao at umatras ng 2 hakbang. Tapos, tumalikod siya at tumakbo. "We've been discovered." Tumakas siya. Sigaw ni Yesuan nang umatras ang tao. "Song Suijing ito. Habulin at hulihin siya." Sigaw ni Tang Tian. Lumalabas na ang taong pumasok sa hanay ni Yesuan ay hindi adjudicator Song, ngunit ang kanyang kapatid na babae, si Song Suijing, na nasa unang yugto ng True Profound Realm. Nang marinig ni Yesuan at ng iba pang 4 ang mga salita ni Tang Tian, agad nilang naintindihan. Sa kanilang lakas, hindi dapat maging malaking problema ang pagkuha kay Song Suijing. Hanggat nagtagumpay sila, maaari nilang banta ang adjudicator Song. Gayunpaman, si Song Suijing ay prinsesa pa rin ng Great Song Dynasty. Ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Tang Tian. Paanong wala siyang paraan para protektahan ang kanyang buhay? Sobrang bilis. Dapat ay isang high-grade spirit level martial art. Nang inag ang puso ni Yesuan, pakiramdam niya ay 300 metro na ang layo ni Song Suijing sa kanya. Kung tumagal pa ito ng 1 o 2 segundo, nakatakas na sana siya sa kanyang hanay. Si Song Suijing ang susi sa tagumpay. Sa sandaling iyon, inilabas ni Yesuan ang kanyang Star Chasing Bow. Tusok na palaso, hindi man niya mahabol, mas mabilis pa sa kanya ang takbo ng mga palaso. Maaari niyang abalahin ang ruta ng pagtakas ni Song Suijing at payagan si Tang Tian, na mayroon ding mataas na grade spirit level martial art, na makahabol. Isang serye ng mga spirit power na arrow ang tumusok sa manipis na puno ng kahoy at ipinutok sa harap ng prinsesa, na nagdulot sa kanya ng maraming problema. Good job! Malakas na puri ni Tang Tian at sinundan ng malapitan si Song Suijing. Si Song Kaijing ay hinuras ng busog at palaso ni Yesuan, kaya nabawasan ng husto ang kanyang bilis. Sa napakabilis na paraan, isinara ni Tang Tian ang distansya sa pagitan nila. Kasabay nito, nakilala rin niya si Tang Tian. "Tang Tian, ikaw ba?" Isang malinaw na boses ang narinig. "Song Suijing, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na lang." Sigaw ni Tang Tian. "Huwag mo nang isipin. Kung may lakas ka ng loob, sumunod ka sa akin. Siguradong papatayin ka ng kapatid ko." Galit na sabi ni Song Suijing. Hindi siya tanga. Alam niya na gustong hulihin siya ni Tang Tian para banta si Judge Song. "Sa mga pakulo mo, hindi mo ako maloloko." Walang pakialam si Tang Tian. Naisip niya na maaaring magkahiwalay na kumilos sina Judge Song at Song Suijing. Pwede mo naman akong sundan." Ang mga mata ni Song Suijing ay kumislap, na may bakas ng katusuhan. Ngunit pagkatapos, natanto din niya ang panganib. Upang maiwasan ang mga palaso ni Yesuan, nag-aksaya siya ng maraming oras. Bilang resulta, si Tang Tian ay palapit ng palapit sa kanya. "That guy who shoots arrows, this lady will remember you. Don't let me catch you. Kung hindi, papatayin talaga kita." Galit na galit si Song Suijing. Agad niyang inipon ang malalim na chi sa kanyang katawan sa kanyang lalamunan at sumigaw. Ang buong kagubatan ay umalingaw sa kanyang boses. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Tang Tian. Kahit na wala si Song Zuan sa malapit ngayon, pagkatapos marinig ang sigaw ni Song Suijing para sa tulong, tiyak na susugod siya. Kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Sa ganitong oras lang, shoo! Isang sinag ng malamig na liwanag ang dumaan sa guya ni Song Suijing, dahilan para mawalan siya ng balanse. Magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Tian. Kinuha niya ang pagkakataon upang isara ang distansya. Ang palaso kanina ay aksidenteng nabaril ni Yesuan, ngunit dumaan lamang ito sa balat ni Song Suijing. Gayunpaman, pinayagan nito si Tang Tian na maabyutan si Song Suijing. "Song Suijing, sumuko ka na." Lumabas si Tang Tian mula sa mga anino at tumingin sa magandang figure sa kanyang harapan. Ngumuso si Song Suijing, "Huwag mong isipin na banta ang kapatid ko.
Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Then don't talk nonsense. Mag-away tayo. Walang ibang sinabi si Tang Tian. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod. Alam din ni Song Suijing na hindi siya makakatakas. Maaari lamang niyang tanggapin ang hamon. Ang dalawang mahusay na martial artist ng True Profound Realm ay nagsimula ng matinding labanan. Pagtatapos ng kabanata, Kabanata 179, kahit na si Tang Tian ay mas matanda kay Song Suijing, ang lakas ng huli ay hindi dapat maliitin. 3 round ang laban nilang dalawa, pero walang nakakalamang. Gayunpaman, ang layunin ni Tang Tian ay ipagpaliban si Song Suijing. Ye Zuan, halika at tumulong. Sigaw ni Tang Tian. Ang antas ng labanan na ito ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng 4 na peak true energy boundary na tao. Ang tanging makakatulong sa kanya ay si Ye Zuan. Sa sandaling ito, buong lakas na sumugod si Ye Zuan. Iningatan niya ang kanyang Star Chasing Bow at sumali sa labanan. Ikaw ang nagpapapana. Papatayin muna kita. Nang makita ni Song Suijing si Ye Zuan na hawak ang Star Chasing Bow, nagalit siya at tinusok ang kanyang espada kay Ye Zuan. Sa 4 na dakilang imperyo, may mga especially iya mula sa ibang imperyo. Alam ni Tang Tian ang lakas ni na Song Suijing at Song Suijing. Katulad nito, alam din ni Song Suijing na si Tang Tian ang tanging true profound realm martial artist sa Great Tang Dynasty. Kaya naman, hindi niya inilagay si Ye Zuan sa kanyang mga mata. Ngunit sa susunod na sandali, alam niyang mali siya. Sa madilim na gabi, biglang nagtago si Ye Zuan sa mga anino at iniwasan ang espada ni Song Suijing. Pagkatapos, sinampal niya ang ibabang tiyan ni Song Suijing at pinalipad siya. Bagamat hindi pa nakita ni Ye Zuan si Song Suijing noon, dapat niyang ipaglaban ang kaaway sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, marami pa rin siyang pinipigilan. Kung hindi, ang katawan ni Song Suijing ay tinusok niya sana. Mabuti, tuwang-tuwa si Tang Tian. Sumugod siya at handang kidnapin si Song Suijing. Ngunit sa sandaling ito, may sunod-sunod na nagmamadaling yabag na pumasok sa tenga ng lahat. Napakabilis. Nagulat si Tang Tian. Tapos, nag-react siya. Ngunit nang bubuksan na niya ang kanyang bibig, isang 2 metrong figure ang tumalon mula sa gilid. Ang taong ito ay may hawak na malaking palakol at tinadtad patungo sa ulo ni Tang Tian. Sila, hindi dapat pabayaan si Tang Tian. Naiwasan niya ang nakamamatay na suntok, ngunit hindi siya nakaiwas sa oras. Naputol ang kanyang mga balikat. Awit ng tagapaghatol. Nagulat si Tang Tian. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na mag-antala. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Your Highness! Ang 2 gwardya na kara-rating lang ay napasigaw sa alarma at agad na naglunsad ng pag-atake sa 2 metrong taas na anino. Mamatay! Isang malakas na boses ang umalangaw, na sinundan ng isang flash ng puting liwanag. Inihagi sa ere ang ulo ng 2 gwardya. Insta-kill. Ang eksenang ito ay nangyari ng napakabilis na kahit si Ye Zuan ay hindi napansin nang lumitaw si Judge Song. Gayunpaman, nang makita niyang naputol ang braso ni Tang Tian at muntik na siyang mamatay, agad siyang nagkaroon ng intensyon na umatras at tumalikod para umalis. Ate, okay ka lang. Ang 2 metrong taas na figurang ito ay ang Crown Prince ng Great Song Dynasty, Kaiju Song. Nang marinig niya ang paghingi ng tulong ni Song Suijing, agad siyang sumugod. Umiling si Song Suijing at gumapang mula sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon na nilisan ni Ye Zuan at sinabing, Kuya, patayin mo ang Tang Tian na iyon. Hahabulin ko ang bastard na iyon. Hindi, sasama ako sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Song Kaiju. Kuya, si Tang Tian ang susi. Kung papatayin natin siya, ang tagumpay ng Dynasty War na ito ay sa atin. Mataimtim na sinabi ni Song Suijing. Hindi, nasugatan ka. Sumunod ka sa akin. Pupunta ako at huhulihin ang brat na iyon. Walang pakialam si Song Kaiju. Bagamat ang makalangit na tahanan ay lubhang nakatutukso, ang buhay ng kanyang kapatid na babae ay mas mahalaga. Sa sandaling ito, dinala niya si Song Suijing at hinabol si Ye Zuan. Walang choice si Song Suijing kundi sumunod. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na paghabol, bigla nilang napagtanto na ang mga yapak ni Ye Zuan ay nawala. Parang tinagaw niya ang sarili niya. Ikaw bastard na bumaril ng palaso, lumabas ka.
Galit na sigaw ni Song Suijing. Bilang prinsesa ng Great Song Dynasty, hindi pa siya nasaktan ng sinuman mula pa noong bata pa siya. Gayunpaman, sinaktan siya ni Ye Zuan. Bukod dito, kasabay ng mga aksyon ni Ye Zuan ngayon, gusto niyang matuklasan niya ang balat ni Ye Zuan ngayon. Sa sandaling ito, si Ye Zuan ay nagtatago sa mga anino. Gamit ang mga blood meridian ng Shadow Leopard, mahusay siyang nagtago. Karamihan sa mga tao ay hindi mahahanap siya. Hindi rin niya inaasahan na lilito si Song Kaiju sa ganoong mahalagang sandali at puputulan ang isa sa mga balikat ni Tang Tian. Ito ay halos matakot siya sa kamatayan. Nawalan ng braso si Tang Tian, kaya mas imposible ang labanang ito. Kahit na si Tang Tian ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan, ito ay imposible pa rin. Sa makatuwid, ang tanging paraan ay upang makatakas. Anong trahedya? Ang kantang Suijing na ito ay napupuot sa akin. Hindi niya hinabol si Tang Tian, na may kaunting dugo na lang na natitira. Talagang hinabol niya ako. Si Ye Zuan ay tumawa ng mapait sa kanyang puso. Gayunpaman, kailangan muna niyang tumakas sa magkapatid na ito. Bastard na bumaril, alam kong nandito ka. Bilasan mo at lumabas ka, kung hindi. Ang boses ni Song Suijing ay nahulog sa tenga ni Ye Zuan. Sa sandaling ito, mayroon ding masamang premonition si Ye Zuan. Boom! Biglang may umalingaw-ngaw na tunog. Nilinga ni Ye Zuan ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking puno na sumasabog sa dalawa at bumagsak. Nasusunog pa nga. Damn, may bomba pa ba? Nagulat si Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang 10 bilog na bagay na lumilipad sa lahat ng direksyon. Hindi maganda, umatras. Si Ye Zuan ay nagmamadaling tumalikod at umalis. Kung ang lugar na ito ay nasunog, kung gayon, siya ay malantad. Nahanap na kita at gusto mo pang umalis. Agad na sumugod si Song Suijing. Si Song Suijing, na lihim na naghahanap kay Ye Zuan, ay natuklasan din si Ye Zuan at agad na tumakbo patungo sa kanya. Bagamat malaki siya, pagdating sa pagtakbo, walang sinuman sa iilang dinastiya na ito ang makakapantay sa kanya. Maging si Yan Wenlong ng Yan Dynasty, na nasa gitnang yugto din ng True Profound Realm, ay hindi makapagkumpara. Gayunpaman, tumakbo si Ye Zuan ng ilang hakbang at mabilis na nawala sa mga anino. Masyadong mabagal ang takbo ko kumpara kay Song Suijing. Hindi ako makatakas. Mukhang ito lang ang paraan. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Mabilis na gumawa ng selyo ang kanyang mga kamay at saka nagmamadaling lumabas. Si Song Suijing, na nawalan ng paningin kay Ye Zuan, ay agad siyang nahuli at sumugod ng hindi nag-iisip. Gayunpaman, nang 10 metro lang ang layo niya kay Ye Zuan, biglang bumangon ang isang layer ng makapal na puting fog at tinakpan si Ye Zuan. Espiritual na hanay, huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Walang muwang na naisip ni Song Suijing na gustong umalis ni Ye Zuan. Direkta siyang sumubsob ng ilang beses at pagkatapos ay humakbang sa puting fog. Ate, huwag ka nang pumasok. Nagulat si Song Suijing at nagmamadaling sumigaw. Sa kasamaang palad, nakagawa na si Ye Zuan ng kanyang hakbang bago siya sumigaw. 7 days death peel, lunukan mo ako. Biglang sumugod si Ye Zuan at sinampal ang dibdib ni Song Suijing. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong magtapon ng tableta sa lalamunan ni Song Suijing. Kasabay nito, ibinuhos niya ang malalim na chi sa kanyang katawan upang tulungan itong pinuhin ito. Hindi inaasahan ni Song Suijing na narito si Ye Zuan para tambangan siya. Napagtanto din niya na ang tableta na kanyang nilunok ay lason. Nang mag-react siya, nilunok na ang tableta. Isang malakas na palad ang mahigpit na nakalok sa leeg ni Song Suijing, mahigpit na pinipigilan siya. Matagumpay na napasuko ni Ye Zuan si Song Suijing. Pagtatapos ng kabanata. Kabanata 180. Ate, late dumating si Adjudicator Song. Pagdating niya, nakita niya na si Song Suijing ay hinawakan na ni Ye Zuan sa leeg. Hanggat igalaw ni Ye Zuan ang kanyang kamay, mamamatay si Song Suijing. Ang magkabilang panig ay tahimik na nakatayo doon sa loob ng 2 segundo. Nagkusa si Adjudicator Song na magsalita, bitawan mo ang kapatid ko, at pakakawalan kita. Ang eksenang ito ay isang bagay na nakita ni Ye Zuan ng maraming beses sa telebisyon. Hindi naman siya ganoon katanga. Ngayon lang, binigyan ko ng lason ang kapatid mo. Sa loob ng 7 araw, kung walang antidote,
ang balat sa buong katawan niya ay maglalagnat, at pagkatapos ay tatubo ang mga abscesses. Sa wakas, ang kanyang mga meridian ay mapupunit at siya ay mamamatay. Hindi nagpatalo si Yezuan. Dumiretso siya sa punto. Gayunpaman, ang mga sintomas ay peke. Pagkatapos ng 7 araw, bigla na lang siyang mamamatay. Hindi naman ganoon kahirap. Matapos marinig ito, nanginig ang katawan ni Song Suijing. Mabangis niyang sinabi, ikaw nakasuklam-suklam at walang hiyang tao. Ngunit bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Yezuan, tumahimik ka. Pinipigilan lang kita sa pagtakas. Nawalan na ng braso si Tang Tian. Imbes na habulin mo siya, hinabol mo ako. Babae ka, hindi ka na magaling. Bitch. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Nabigla si Song Suijing. Don't talk about scoring you. I can even kill you. Ngumuso si Yezuan. Bastos ka, papatayin talaga kita. Si Song Suijing ay naguguluhan at nagalit na. Gayunpaman, pinipigilan siya ni Yezuan. Kung gagawa siya ng anumang galaw, mababali ni Yezuan ang kanyang leeg sa isang iglap. Nanghihinayang din si Adjudicator Song. Kung alam niya ng mas maaga, diretsyong hinailan niya ang kanyang kapatid para habulin si Tang Tian. Kung ganoon nga ang kaso, paano ito haantong sa ganito? Kuya, anong gusto mo? Tanong ni Adjudicator Song. Don't try to curry favor with me. Magkaaway tayo, wala akong gusto. Gusto ko lang na samahan mo ako hanggang sa matapos ang pagsusulit. Panipi, prangka na sabi ni Yezuan. Hindi, kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Patayin mo ang bastard na ito. Bago pa man may buka ni Song Kaijing ang kanyang bibig, nagsalita na si Song Suijing. Gayunpaman, bago pa siya makatapos magsalita, kinurot ni Yezuan ang kanyang kamay, dahilan para hindi siya makapagsalita. Kapatid mo ang kausap ko. Manahimik ka, anak. Kapag nagsalita ka ulit, sisikilan kita hanggang mamatay. Anyway, isa lang naman ako sa mababang antas ng imperyo. Sulit na mamatay kasama ang prinsesa ng Great Song Dynasty. Mukhang lalaban si Yezuan hanggang kamatayan. Huwag. Dali-dali siyang pinigilan ni Judge Song. Anong ginagawa mo? Ano? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Woo! Gustong magsalita ni Song Suijing, ngunit sinakal siya ni Yezuan, kaya napaungol na lamang siya. Tumingin si Judge Song sa kapatid at tumango, sige, maghihintay ako dito para matapos ang assessment. Sana matupad mo ang pangako mo. Don't worry, I don't want to kill her. Kapag namatay siya, siguradong maghihiganti ang Great Song Dynasty mo. Hindi ko kakayanin. Hanggat tapos na ang assessment, bibigyan kita ng antidote. Pero bago iyon, siya lang ang makakasama ko, sabi ni Yezuan. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na patayin si Song Suijing. Gayunpaman, ang antidote ay totoo. Gumastos siya ng 1,000,000 devar points para bilhin ito. Bukod dito, ito ay isang lason na nagtatarget sa mga eksperto sa True Profound Realm. Okay, tumango si Adjudicator Song, kung tutuperin mo ang iyong pangako, ako, ang Adjudicator Song, ay ituring kitang kaibigan. Hindi nagsalita si Yezuan. Agad niyang pinakiramdaman ang paligid at nakakita siya ng kuweba. Sa oras na ito, kumalat na ang apoy. Hindi sila maaaring manatili dito hanggang sa matapos ang pagtatasa. Sa makatuwid, direktang dinala ni Yezuan si Song Suijing sa kuweba. Sumunod ng malapit si Adjudicator Song. Natatakot siya na si Yezuan ay gagawa ng hakbang kay Song Suijing. Hindi nagtagal, natagpuan ni Yezuan ang kuweba at direktang dinala si Song Suijing sa loob. Kasabay nito, hinubad niya ang interspatial ring ni Song Suijing para pigilan siya sa pag-detox ng lason. Adjudicator Song, walang labasan ang kuwebang ito. Magbabantay ka sa labas ng kuweba, sabi ni Yezuan. Kumuha siya ng pil mula sa Devar Space at pinilit itong ipasok sa bibig ni Song Suijing. Anong ginagawa mo? Anong tableta yan? Nagmamadaling tanong ni Adjudicator Song sa bakana ng kuweba. Kumain ka na ng lason. Natatakot ka bang kumain ng iba? Isa itong dispersing chi pill para maiwasan ang sneak attack, sabi ni Yezuan. Makapangyarihang hinawakan niya si Song Suijing at pumasok sa kuweba. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. Patayin mo ang bastard na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Song Suijing sa kuweba. Si Adjudicator Song, na nasa labas, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umupo sa bakana ng yungib.
Naging matagumpay ang plano ng pagkidnap kay Song Sui-jing at pang-blackmail kay Adjudicator Song. Bagamat ang isa sa mga braso ni Tang Tian ay pinutol, mayroon pa rin siyang isang kamay, at maaaring ganap na mamuno sa labanan. Si Ye Zuan ay maaaring ituring na karapat-dapat sa 2,000 mid-grade na kristal. Matapos dalhin si Song Sui-jing sa madilim na kuweba, gumamit si Ye Zuan ng soundwave para imbestigahan ang kuweba. Hindi malaki ang kuweba at walang mga tinidor sa daan. Dumating si Ye Zuan sa dulo ng kuweba at pinakawalan si Song Sui-jing. Sa oras na ito, nagkabisa na ang dispersing chi pil sa katawan ni Song Sui-jing. Ang kanyang malalim na chi ay nawala na at hindi na may panmuli. Hindi na siya banta. Bastos ka, puro babae lang ang alam mong mangidnap. Galit na sigaw ni Song Sui-jing. Kung ikaw ay nasa larangan ng digmaan, magiging maawin ba ang kalaban dahil ikaw ay isang babae? Gumanti si Ye Zuan at nagpatuloy, tumahimik ka, huwag kang maglaro. Kapag natapos na ito, pakakawalan kita. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Patuloy na galit na sumigaw si Song Sui-jing. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Bahagyang itinaas ni Ye Zuan ang kanyang ulo. Sa oras na ito, maingat niyang tiningnan si Song Sui-jing at nalaman niyang hindi masamang tingnan ng prinsesa ng Great Song Dynasty. Maselang maliit na mukha, maputi ang balat, matayog na dibdib, balingkinitan at mahahabang binti. Kung ordinaryong tao lang ang nandito, hindi sila makakalaban. Naalala ni Ye Zuan na noong nagmamadali siya, parang hinawakan niya, hindi, tinapik ang dibdib ni Song Sui-jing. Sa oras na iyon, hindi niya ito masyadong iniisip. Ngunit ngayon na naisip niya ito, nadama niya na siya ay dumanas ng isang malaking kawalan. Mamamatay ang lahat. Ano ang dapat katakutin? Umiling si Song Sui-jing. Ganun ba? Pero nung sinunggaban kita kanina, parang kinikilig ka. Hindi ka tapat sa bibig mo, pero sobrang honest ng katawan mo. Malamig na ngumuso si Ye Zuan. Ikaw, hindi nakaimik si Song Sui-jing. Sa kasamaang palad, wala siyang chi sa kanyang katawan ngayon, at maging ang kanyang sandata ay kinuha ni Ye Zuan. Natural, hindi siya katugma ni Ye Zuan. Manahimik ka, kumukuha ako ng pera sa iba. Ginamit na kita para i-blackmail si Judge Song. Pero kung hindi ka masunurin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Matindi ang tingin ni Ye Zuan at pagkatapos ay kinuha ang interspatial ring ni Song Sui-jing. Gusto mo ng kristal? Ibibigay ko sayo. Bitawan mo ako. Nagliwanag ang mga mata ni Song Sui-jing. Halos tumawa ng malakas si Ye Zuan. Kinamayan niya ang interspatial ring sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Nasa kamay ko ang interspatial ring mo. Kahit nasa kapatid mo yun, makukuha ko. Saan mo nakuha ang kristal?" Biglang naalala ni Song Sui-jing na walang gaanong bagay sa kanyang interspatial ring. Hindi niya kinuha ang alinman sa mga samsam mula sa huling labanan at ibinigay ang mga ito sa iba ng bukas palad.